Villapando, isa po siyang born again. Sige po, kapatid. Tatanong ko lang po kung totoo po ba yung lay hands na kapag napatungan ng kamay ng pastor ay gagaling ng karamdaman at matutupad na yung kanyang kahilingan. Maraming salamat po. Alam mo, kapatid, yung patong-patong ng kamay ng pastor, conforme sa kamay na ipapatong. Ang inutusang magpatong ng kamay, yung malinis ng kamay. No? Walang daya. Kamay na hindi nagbububu ng dugo. Hindi nanloloko ng kapwa. Yung mga kamay na yon ang ipinapapatong ng Diyos. Gaya ng kamay ng mga apostol. Pero yung kamay na nagnanakaw, yung kamay na nananalat ng kung ano-anong sinasalat, pagkatapos ipapatong mo sa kapwa mo, naku, masama yun. Makakadamay pa ng kasalanan yun 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Alam mo, yung si Timoteo may karapatan siyang magpatong ng kamay, pero huwag mong ibapatong yung kamay mo na madalian kahit kanino, sabi niya. Huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. So yung magpapatong ng kamay, dapat malinis. Tingnan mo muna yung pastor na magpapatong sa'yo kung malinis ang kamay. Alam mo kapatid na Brian, yung laying on of hands, ginawa ng mga apostol yan. Pero later in their ministry, hindi na nila pinractice yan. Isa yan sa mga elementary teachings of the Lord Jesus. Nung dumating ang panahon ng mga apostol, lalo na sa panahon ni Pablo, hindi na sila nag-practice diyan. Binawalan niya nga si Timoteo na basta-basta na lang magpatong ng kamay kahit kanino Baka madamay ka sa kasalanan ng iba. Kaya nung panahon ni Pablo, may mga sakit, di niya na pinatungan ng kamay. Kasi dumating na yung grado ng pananampalataya na nasa spiritual na sila level. Yung spirituality ang itinuturo niya, hindi na yung material na bagay. Pakinggan mo ito sinasabi sa 5:23 ng unang Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Timoteo, ministrong kasama ni Pablo, mahal na mahal siya ni Pablo, meron sakit sa sikmura, no? Laging madalas na nagkakasakit sa sikmura. Sabi ni Pablo, gumamit ka ng kaunting alak, ihalo mo sa tubig dahil sa yung sikmura at sa madalas na pagkakasakit. Hindi niya naman pinatungan ng kamay si Timoteo para gumaling na milagro, na magagaling ng mabilis. Hindi. Kasi hindi na nga nila pinapractice sa bandang huli ng kanilang ministeryo yung pagpapatong ng kamay. Pakinggan mo sa 2 Timoteo 4:20. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Tamo, si Trofimo, isa sa mga kasamahan ni Pablo, nung umalis siya sa Mileto, may sakit, hindi niya pinatungan ng kamay. Kasi siya rin ang may sabi, si Pablo, iwan na natin yung mga simulain na yan, na patong ng kamay, patong ng kamay, patong ng kamay. Iwan na natin yan sa 1 hanggang 2 ng Hebreo. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Yung mga pagbubuhay-buhay sa patay, yung pagpapatong ng kamay, iwan na natin yan kasi let us go on unto perfection. Tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ang aral ni Kristo, progressive. Hindi laging puro milagro, puro buhay ng patay. Kung puro buhay ng patay, masama yun Alam mo kung bakit? Halimbawa, namatay si Timoteo. Pinatungan lang kamay ni Pablo. Nabuhay uli. Namatay na naman uli. Papatungan na naman ang kamay. Mabuhay na naman uli.
Eh kung may rayuma yung tao, kaya nga namatay para magpahinga na. Patong ka ng patong ng kamay, buhay naman ang buhay. Hirap na sa rayuma. Parang pinapahirapan mo yung tao. Mali yun, mali yun. At kung totoo yan, na pagpatong ng kamay, mabubuhay ang patay, eh dapat walang Kristiyanong namatay. Hanggang ngayon buhay pa sila lahat. Kaya lang makikita mo, may mga damo na sa likod. Kasi masyado na matatanda, no? Tapos hirap na sa rayuma. Hirap na dahil may hika, ano? 2,000 taon ka ba namang hikain pag hindi ka naman napagod niyan, ano? Kapapatong ng kamay. Ganon. Kaya nung bandang huli ng mga ministeryo ng mga apostol, itinuro na ng Panginoong Hesus na magpatuloy sa kasakdalan yung higher level of faith. Ano? At yun yung pagpunta sa spiritual side of life. Ang pagpapahalaga na mas mahigit doon sa espiritu, sa kaluluwa, kaysa doon sa katawan. Kasi nag-umpisa doon sa katawan Papagalingin ang sakit, papagalingin ang bubuhayin yung namatay na katawan. Pero dumating yung punto na nagkaroon sila ng level of understanding na mas mataas sa material, dinala sila ng Panginoon doon sa spiritual side of our being, yung kaluluwa at saka yung espiritu. Pinakilala niyang mas mahalagang maingatan yung kaluluwa, maingatan ang espiritu. Pakinggan mo, Sa isang talata ng 3 Juan, ganito ang ating mababasa sa 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang pangunahing pinagiginhawa ng aral ng Diyos, yung kaluluwa. Kaya ang sabi ni Juan kay Gayo, minamahal, idinadalangin kung guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Nauuna yung pangkaluluwa kaysa sa katawan. Yun ang ibig sabihin nun. Mas mahalaga yung pangkaluluwa. Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dapat matakot tayo sa Diyos kasi pwede niyang puksain yung kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi naman nila kayang patayin ang kaluluwa. Kaya mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa katawan. Ngayon, tanong mo kapatid, yung laying on of hands, sa katawan yun ginagawa merong mas mahalaga doon yung kaluluwa no? Kaya later part of the ministry of the apostles, hindi na sila nag-concentrate doon sa papagalingin ng sakit mo, hindi ka na mamamat, babuhayin ka sa patay, etc. Hindi na. Ang mas mahalagang itinuro na nila yung preservation of the soul. Keeping the soul preserved until the coming of the Lord Jesus Christ, na yung soul natin, yung ating kaluluwa, ay maingatang buo. Yun ang layo ng later ministry of the apostles. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. You're welcome. Maraming salamat po. And with that, kapatid na Eli, at sa lahat po nating mga panauhin, muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay muling magkadao pang palad at makapag-aral ng mga katwiran at ng mga salita ng Diyos. Muli, sana ay samahan ninyo kami sa susunod nating pagsasagawa po ng ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At muli, salamat po sa ating mga panauhin at salamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong makapaglingkod sa inyo. Kapatid na Eli? Salamat po sa Diyos, unang-una sa lahat, at sa lahat ng mga naanyayahan naming mga kaibigan, mga guest. Ang aming dalangin sa Diyos ay sana ay ang lahat ng kabutihan ang ipagkaloob ng Diyos sa inyong lahat. Gantihin awa ng Diyos ang inyong mabuting kalooban.